Ang hari ng Grandia, si Haring Samuel von Grandia. Ang matandang ito ay kalaunan makikilala bilang ang walang kwentang hari. Tinitingnan ng hari, iniisip ni Logan na mukha itong malusog, at hindi nakapagtataka na walang nag-akala na mamamatay ito. Nagpatuloy siya sa pag-iisip na kung nagpakita lamang ito ng anumang senyales ng kahinaan. Ang pag-aagawan sa kapangyarihan ay malulutas, at hindi sana magkakaroon ng digmaang sibil. Iniisip ni Logan na ang mga bagay-bagay ay patuloy na nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Doon nagkomento ang hari tungkol kay Logan, sinasabing tila mayroon itong sapat na determinasyon para turuan siya ni Felix. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na siya ang unang kabataan na tumitig sa kanya ng ganito katagal, at nang marinig ito, muling yumuko si Logan at humingi ng paumanhin. Gayunpaman, sinabi ng hari kay Logan na hindi na niya kailangang matuto pa ng labis na asal gaya ng kanyang guro, at na labis niyang nagugustuhan ang masisiglang kabataan. Pagkatapos ay sumingit si Felix, sinasabing ang galing ni Logan ay kasing lakas ng kanyang kalooban. At dahil mayroon siyang tapang at karunungan upang pangunahan ang kanyang fifth sa tagumpay sa kabila ng mga hadlang. Tiyak na si Logan ay magiging isang mabuting pundasyon para sa pag-unlad ng kaharian. Nang marinig ito, sinabi ng hari, tila karapat-dapat si Logan na maging estudyante ni Felix. Pagkatapos ay tinanong ng hari kung paano sila nagkakilala, at binanggit ni Felix ang kanyang sugat mula sa nakaraan, at sinabi ng hari na tinutukoy niya ang sugat mula noong prinsipe pa si Felix. Matapos marinig ng hari ang buong kwento, bumulalas ito ng tawa, at sinabing iyon ang pinakakakaibang takbo ng kapalaran, at hindi niya kailanman inaasahan iyon. Pagkatapos ay bumaling ang hari kay Logan, muling kinikilala ang kanyang pangalan, at nawala ng salita si Logan. Pagkatapos ay sinabi ng hari kay Logan na lubos siyang nagpapasalamat kay Logan, na nagpatulala sa kanya. Sinabi ni Haring Samuel na labis siyang nahihiya sa kanyang kaibigan dahil sa sugat na iyon, at iyon ay isang sugat na labis niyang ikinalulungkot na hindi niya kayang banggitin. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba, at sinabi kay Logan na ang paglutas sa problema ni Felix, para sa kanya, ay katumbas ng paglutas sa mga problema ng kanyang puso. Kaya, lubos siyang nagpapasalamat kay Logan. Nang marinig ang lahat ng sinabi ni Felix sa hari na labis siyang pinupuri nito. Ngunit ayaw itong marinig ni Samuel, sinasabing kung hindi dahil kay Felix, hindi siya magiging hari ngayon. Pagkatapos ay sinabi ng hari na kailangan niyang ipahayag ang kanyang pasasalamat kay Logan sa anumang paraan. Habang inaalis niya ang isa sa kanyang mga gintong pulse ears sa kanyang pulso, sinabi niya kay Logan na lumapit. Nang makita ito, halos mabaliw si Felix, sinasabi sa kanyang kamahalan na hindi niya maaaring ibigay ang isang kayamanan ng pamilya ng hari, at siya na ang bahala sa kabayaran ni Logan ng personal. Lumabas na hindi ito ordinaryong pulse ears, ngunit isa na puno ng mana. Ito ay dapat na hindi bababa sa isang ikalimang klaseng artifact, na hawak ngayon ng hari para kunin ni Logan, sinasabi sa kanya na isipin ito bilang kabayaran sa paglutas ng kanilang mga problema. Habang si Logan ay mukhang takot na takot, sinabi ng hari sa kanya na magmadali at kunin ito bago niya baguhin ang kanyang isip. Kinuha ni Logan ang pulse ears, at sinabi sa hari na dadalhin niya ang labis na pasasalamat na ito sa kanyang puso. Nang makita ito, sumigaw si Felix mula sa likuran na hindi maaaring tanggapin ni Logan ang Reg Along ito ng basta-basta. At tinanong ng hari si Logan kung labis din ba ang kanyang regalo. Gayunpaman, sumagot si Logan na kahit gaano kalaki ito, gagamitin niya ito. Nang makabuluhan, nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Logan at marinig ang kanyang mga salita, nagtapos ang hari sa pagsasabing ang mga ambisyon ni Logan ay mas mahusay kaysa sa kanyang guro. Habang si Felix ay tila hindi maintindihan ang ekspresyon sa background. Pagkatapos ay winagaway ng hari ang kanyang kamay pasulong at sinabi kay Logan na ang pagpupulong na ito ay resulta ng isang mabuting pagkikilala. Umaasa na ang Reg Along ito ay magdadala ng koneksyon na iyon sa isang mas magandang hinaharap. Tumingin si Logan sa ibaba at sinabi ni Samuel kay Logan na paglingkuran ang kanyang guro tulad ng langit. At magtrabaho para sa bansang ito tulad ng kanyang guro. Nang marinig ito, iniisip ni Logan na hindi siya sigurado kung ang kanyang gagawin ay para sa bansang ito o para sa kanyang sarili. Ngunit masasabi niya ang isang bagay na sigurado, pipigilan niya ang imperyo sa lahat ng paraan.
Pagkatapos ay lumuhod si Logan sa harap ng hari at sinabi na malugod niyang gagawin ang lahat ng hinihiling sa kanya, na may walang hanggang pasasalamat, tinatawag siyang kanyang kamahalan. Susunod, habang naglalakad sa mga hardin ng palasyo, sinabi ni Felix na tila lamambot na ang kanyang kamahalan. Sinabi niya kay Logan na hindi siya ang uri na masyadong nagsasalita, at pati na rin ang kahilingan na makipagkita kay Logan. Ang mga pangyayaring ito ay nakakabahala kay Felix na maaaring itinatago ng kanyang kamahalan ang kanyang mga alalahanin sa kanyang puso. Nang marinig ito, sinabi ni Logan kay Felix na hindi siya dapat mag-alala. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na maikli lamang ang pagpupulong, ngunit masasabi niya na kung may problema ang hari, sasabihin niya kay Felix agad. Kung wala siyang sinabi, marahil huli na. Marahil ito ay isang bagay na hindi niya kailangang malaman. Matapos ang katiyakang ito, tumingin si Felix kay Logan, mas kalmado, at ngumiti. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na tama siya, at nag-aalala lang siya sa kanyang edad. Ang kanyang puso ay nag-alinlangan lamang dahil kinuha ng kanyang estudyante ang isang kayamanan ng hari ng basta-basta, at nang marinig ito, si Logan ay pinagpapawisan, hindi alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ay sinabi ni Felix kay Logan na ang pangalan ng Pulse Heiress na ibinigay sa kanya ay ang Pulse Heiress ng Regeneration. Ito ay isang artifact na puno ng ikalimang klaseng mahika ng mabilis na pagpapagaling, dahil mayroon lamang itong isang mahika na puno. Ito ay medyo malakas, kaya dapat mayroon itong lakas ng banal na spell ng isang mataas na ranggong pari. Nang marinig ito, naiisip lang ni Logan ang potensyal nito, dahil ang isang spell ng antas na ito ay may kapangyarihan na baguhin ang mga kritikal na sugat sa mga galos. Ang Pulse Heiress na ito ay may regeneration na makukuha mula sa isang spell. Pagkatapos ay sinabi ni Felix kay Logan na nakakaramdam siya ng katiyakan na nakakuha siya ng ganoong uri ng mahiwagang bagay. At sinabi ni Logan sa kanya na lahat ito ay dahil sa kanya. Gayunpaman, pinutol siya ni Felix, sinasabing maaari na niyang itulak si Logan sa bingit ng kamatayan. At ang Pulse Heiress na yan ay maaari siyang ayusin, kaya't dapat maghanda si Logan. Nang marinig ito, mukhang nadumi sa pantalon si Logan. Gayunpaman, iniisip niya na makakatulong din ito sa kanyang paglago. Kaya sinabi niya kay Felix na sisikapin niyang matugunan ang kanyang mga inaasahan. Kung mas magsisikap siya, mas malaki ang kanyang progreso. Mukhang tinutupad din ni Felix ang kanyang pangako. Habang nakahiga sa lupa, halos wala ng malay, iniisip ni Logan na naaalala niyang nangyari na ang tagpong ito noon. At tinanong siya ni Felix kung gaano katagal niyang balak na magpahinga at inutusan siyang bumangon. Habang nangyayari ito, tumakbo ang isang alipin ni Felix at sumigaw para sa kanya. Ang mga pangyayaring ito ay nagaganap isang linggo matapos nilang makilala ang hari. At ang balitang dala ng aliping ito ay ang balitang hinihintay ng lahat. Sa wakas ay nagkaroon ng anak ang Sword Duke, at naghanda siya ng isang engranding salo-salo na itinuring ng ilang mga maharlika na napakalaki para sa isang anak na babae. Sa makatuwid, talagang mahal ni Felix ang batang ito. Habang nasa salo-salo, nag-uusap ang mga tao, sinasabing narinig nilang kasali rin ang estudyante ng Sword Duke. At nang makita si Logan, tinanong nila kung siya iyon, sinasabing mas bata siya kaysa sa inaasahan nila. Isang lalaki ang lumapit upang batiin si Logan, sinasabing karangalan niyang makilala siya, at gustong makipagkilala. Nang makita ito, naisip lamang ni Logan na ang titulong estudyante ng Sword Duke ay nakakakuha ng maraming atensyon. At ang kanyang mga araw ng pagbebenta ng impurek sa mga salo-salo ay parang matagal nang nakaraan. Lumingon si Logan at nakita si Felix. Hawak niya ang kanyang sanggol sa kanyang mga bisig sa tabi ng kanyang Duchess. At mukhang siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Sumunod, inanunsyo ng isang alipin ang pagdating ng isang mahalagang bisita. Ang obispo ng United Holy Order ng Grandia. Ang lalaking ito ay si Crimson Matthew. Pumunta ang obispo upang batiin si Felix sa pagkasilang ng kanyang supling. At nagpasalamat si Felix, sinasabing karangalan niyang dumating siya mismo. Sinabi ng obispo na hindi niya ipapadala ang isang alipin sa kanyang lugar kung ang pundasyon ng bansang ito, ang Sword Duke, ay nagkaroon ng kanyang unang anak. At mukhang ang presensya ng obispo ay nag-iiwan ng pagkamangha sa mga taong nakapaligid. Naisip ni Logan na karamihan sa mga maharlika ay tumatanggap ng banal na basbas sa pagsilang.
kung saan kabilang ang basbas ng ikalimang Diyos sa Siyam, si Agna. Diyosa ng mga puno at buhay, isang basbas na ninanais ng lahat ng mga magulang para sa kalusugan ng kanilang anak. Bukod pa rito, ang basbas mula mismo sa obispo ay hindi nakapagtataka kung bakit napakasaya ni Felix ngayon. Nagtipon ang lahat sa paligid kung saan naroon ang obispo, si Felix, ang kanyang duchess at ang sanggol. Kinuha ng obispo ang sanggol sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ito ng mataas sa kanyang ulo at sinabing ang hamak na lingkod na ito ay humihiling sa Siyam na dakilang Diyos na nagbabantay sa mundong ito na pagpalain siya. Nang makita ang tagpong ito, napagtanto ni Logan ang pagkakaiba sa pagitan ng banal na kapangyarihan at mana. Mas malapit ito sa ugat kaysa sa force at hindi gaanong nakikita kaysa sa mana. Kaya naman hindi ito nararamdaman ng ibang tao at nakikita lamang ang isang maliwanag na liwanag. Nagpatuloy ang obispo sa pagsasabi na sa ngalan ng Diyosa ng buhay, si Agna, binabasbasan niya ang bagong silang na Esperanza. Habang ginagawa niya ito, libu-libong malalakas na daloy ng asol na liwanag ang pumunta patungo sa obispo at sa bata. Ang mga nakakita nito ay namangha. Binati ng lahat ang duke at sinabi kay Felix na, sa ganoong kalakas na liwanag, tiyak na lalaki siyang mabuti. Ngunit hindi ito ang talagang nangyari, at ang tanging mga taong tila nakapansin nito ay sina Logan at ang obispo. Ang banal na kapangyarihan ay tumalbog mula sa katawan ng bata. Nang makita ang mukha ng obispo, nag-alala si Felix at tinanong ang obispo kung ano ang problema. Sumagot siya na walang problema at mukhang pagod na siya sa pagbibigay ng basbas matapos ang napakatagal na panahon. Kaya humingi siya ng paumanhin ngunit kailangan na niyang umalis. Habang bumababa ang obispo sa hagdan, nakatingin sa kanya ang duke at ang kanyang duchess. At ang kanilang mga ekspresyon ay tila nagsasabi na ang pangyayaring ito ay lubos na nakakagulat. Ang pangyayaring ito ay hindi pangkaraniwan. Nang makita ang tagpo, naisip ni Logan na dahil sa likas na katangian ng banal na kapangyarihan. Bilang isa sa maraming kapangyarihan, posibleng ang bata ay may kakaibang konstitusyon na lumalaban dito. Gayunpaman, mayroon pa ring hindi komportableng pakiramdam si Logan. At tila ang pakiramdam na ito ay nagmumula kay Lord Bifrost na nakatayo sa harap ni Logan, at ngayon ay bumabati kay Logan. Sinasabi ni Bifrost kay Logan na nakakahinayang na tila hindi siya masyadong malusog. Tumugon si Logan sa pagbati ni Bifrost at sinabi sa kanya na maayos siya, nagpapasalamat sa kanyang pag-aalala. Sinabi ni Bifrost kay Logan na siya ay kasing bastos pa rin tulad ng dati. Gayunpaman, sinabi ni Logan sa kanya na ito ay isa sa kanyang maraming mga charms. Sa susunod na sandali, kinuyam ni Bifrost ang kanyang kamao at nabasag ang baso sa kanyang kamay. Dahil dito, lumingon ang lahat sa paligid niya upang tingnan kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Bifrost na ito ang unang pagkakataon na nagkamali siya ng ganito, ngunit dahil sa kanyang edad, nararamdaman niyang dumudulas ang kanyang mga kamay paminsan-minsan. At binigyan siya ng kanyang alipin ng pamunas upang pigilan ang pagdurugo at linisin ang kanyang sarili. Sinabi ni Bifrost kay Logan na ang tanging dahilan kung bakit siya buhay ay dahil sa pamamagitan ng pagkakataon, siya ay naging estudyante ng Sword Duke. Lumapit siya kay Logan, at sinabi sa kanya na dahil doon, nagawa niyang makuha ang atensyon ng maraming mas mataas na maharlika. Sinasabi sa kanya na siya ay lubos na mapalad na tao, habang itinutulak niya ang madugong pamunas sa kamay ni Logan. Kinuha ni Logan ang pamunas at naisip na para sa isang count siya ay hindi pa masyadong mature. At sinabi sa kanya na siya ay syempre alam kung gaano siya kapalad. Iniisip na nagawa pa niyang mag-regress pagkatapos ng lahat. Sinabi ni Bifrost kay Logan na umaasa siyang mapapanatili niya ang kanyang ugali, kahit na makaharap niya ang mataas na opisyal na si Ace. Ngunit hindi maintindihan ni Logan ang sinasabi ni Bifrost. Sinabi ni Bifrost kay Logan na nais siyang makita ni Roman von Grandia, ang kanyang kamahalan, ang pangalawang prinsipe. Siyempre, umaasa si Bifrost na hindi tatanggapin ni Logan. Na ipinapakahulugan ni Logan bilang sinasabi ni Bifrost na sisipain niya ang kanyang puwet kung hindi siya kakampi sa pangalawang prinsipe. Sinabi ni Logan kay Bifrost na isang karangalan para sa kanya na ipakilala sa kanyang kamahalan. Ang pangalawang prinsipe ni Bifrost. At pag-iisipan niyang mabuti ang mungkahi na ito. Nang marinig ito, naramdaman ni Bifrost na mayabang ang mga salita ni Logan,
sinasabing hindi niya maaaring ituring ang mga utos ng prinsipe bilang mga mungkahi lamang. Lumapit si Logan kay Bifrost at sinabi sa kanya na naniniwala siyang isa lamang itong mungkahi. At marahil ay hindi nais ni Bifrost na gumawa sila ng kanyang guro ng isang hanggal na bagay. Isang bagay tulad ng pagsali sa kabilang panig. Sinasabi ito habang inilalagay ang madugong pamunas sa bulsa ng dibdib ni Bifrost. Kinuyam ni Bifrost ang kanyang kamao at sinabi kay Logan na ipapaalam sa kanya ang petsa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na kung ito ay isa pang panlilinlang niya. Kung gayon ay magbabayad siya ng utang na higit pa sa kanyang kayang bayaran. Ngumiti lang si Logan mula sa karamihan at sinabi kay Bifrost na hihintayin niya ang kanyang mensahe. Habang umaalis si Bifrost, naisip ni Logan na maaari niyang sabihin ang anumang gusto niya ngayon. Dahil kapag nagsimula na ang digmaang sibil, hindi magkakaroon ng oras si Bifrost na isipin pa siya. Ilang buwan na lang ang natitira, kaya kailangan lang niyang ipagpaliban ang pakikipagkita sa kanya hanggang doon. Naisip ni Logan na, gayunpaman, sa kabila ng pagkakaroon ng kapangyarihan na katumbas ng isang Margrave. Kumikilos siya bilang isang mensahero para sa pangalawang prinsipe. Kaya naman, si Count Bifrost ay naging isang katawa-tawang tao. Mas tiyak, iyon ang magiging kapalaran ni Bifrost. Tila nakikipag-usap si Bifrost kay Jordan Valtermin ang Blazing Heat Sword. Isa sa 5 duke ng kaharian. Isang superhuman aura user, at ang lolo sa ina ng pangalawang prinsipe, na tila napansin si Logan. Gayunpaman, ilang segundo lang ang lumipas, ibinaling niya ang kanyang ulo. Naisip ni Logan na hayagan siyang binabaliwala, at malamang na wala siyang iniisip tungkol sa isang tulad niya. Pagkatapos ng lahat, ang gusto nila ay hindi siya, kundi si Felix. Habang iniisip niya ito, isang lalaki ang lumapit mula sa likuran ni Logan. Sinasabi sa kanya na makabubuti kung maingat niyang pag-iisipan ang kanyang desisyon. Tinatawag siya sa kanyang buong titulo, Young Master Logan. Ang lalaking ito ay si Lord Varen Kairos, ang tiyo ni Logan, na sinasabi kay Logan na, masayang makita siya, kinikilala na matagal na silang hindi nagkikita. Sinabi ni Varen kay Logan na ang makita siyang lumaki ng ganyan ay nagpapalaki ng kanyang pagmamalaki bilang isang matanda ng pamilya. Ngunit tinanong siya ni Logan kung ano ang pinagsasabi niya. Si Varen Kairos ay ang nakatatandang kapatid ng ina ni Logan. At ang kahalili sa pamilya Kairos. Kaugnay ng mga McLean sa pamamagitan ng kasal. Gayunpaman, sabi ni Logan. Hindi siya kailanman kumilos bilang kanyang tiyo. Isang alaala mula noong bata pa si Logan. At tila tinawag ni Logan si Varen na tiyo sa isang uri ng pagtitipon. Tinitingnan siya ng may pagmamaliit. Kinutya ni Varen ang batang Logan. Sinasabi sa kanya na hindi sila dapat lumampas sa anumang linya. Tinitingnan niya si Logan na parang isa siyang uri ng peste. Sa kasalukuyan, sinabi ni Varen kay Logan na maaaring wala silang ugnayan sa dugo. Ngunit walang isang bahay na hindi nakakaalam na ang mga McLean at Kairos ay mga pamilyang pinagbuklod ng kasal. Nang marinig ito, tinanong ni Logan si Varen kung hindi pa naputol ang kanilang ugnayan. Tumawa si Varen. Sinasabi kay Logan na hindi niya dapat gamitin ang gayong mabibigat na salita. At sabihin ang gayong nakakalungkot na bagay. Dahil maaaring nagkaroon ng mga pagkakamali sa nakaraan. Ngunit ang kamag-anak ay kamag-anak. At dapat isipin ni Logan ang suporta na ibinigay nila. Ang pamilya Kairos, sa mga McLean sa nakalipas na dekada. Pagkatapos ay tinanong niya si Logan kung hindi niya kayang ipikit ang kanyang mata sa isang pagkakamali. Naaalala ang mukha ng kanyang ina nang umatake ang Tezran. At iniwan sila ng mga Kairos. Sinabi ni Logan na nakakahiya. Sinabi niya kay Varen na kung ang pagkakamaling iyon ay hindi ang pagpikit ng kanyang mga mata sa kanyang mga kamag-anak habang sila ay nahuhulog sa gilid ng bangin. Kung gayon ay marahil ay nakalimutan niya ito. Ngunit hindi sa ganitong mga pangyayari. Nang marinig ang sinabi ni Logan, naramdaman ni Varen na ito ay walang galang. Iniisip na si Logan ay lumaki ng masyadong walang takot matapos magkaroon lamang ng kaunting katanyagan. Pagkatapos ay naisip niya na hindi pa rin nawawala kay Logan ang kanyang pagiging pabaya. Kumikilos ng walang pag-iisip, ngunit ang paghikayat sa isang hanggal na tulad niya ay hindi dapat maging mahirap na gawain. Pagkatapos ay sinabi ni Varen kay Logan na ang ginawa ng kanyang pamilya ay talagang isang napakalaking pagkakamali.
At kahit na matagal na itong dapat gawin, nais niyang formal na humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang pamilya. Nang marinig ito sinabi ni Logan kay Varen na tila alam niya ang katotohanan na huli na para sa isang paghingi ng tawad. At tinawag ni Varen si Logan na isang bastardo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Logan na kung isang paghingi ng tawad ang gusto niya, gagawin niya ang kanyang gusto. At nagsimulang kumuha ng isang bagay mula sa kanyang bulsa. Sinabi niya kay Logan na maaaring mas mabuti para sa mga kamag-anak na magkasundo kaysa hindi na magkita muli. At binigyan si Logan ng isang blankong tseke. Kinuha ni Logan ang tseke. At tinanong si Varen kung talagang wala siyang sasabihin matapos siyang bigyan ng kabayaran. Dahil pagkatapos ng lahat ay dumating siya upang humingi ng tawad. Nang marinig ito, kinuyam ni Varen ang kanyang mga ngipin sa kahihiyan. Pagkatapos ay yumuko siya sa harap ni Logan at humingi ng kanyang tulong. Sinasabi na gagawin niya ang anumang gusto niya. Umaasa na hindi tumingin sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Nang makita ito, naisip ni Logan na hindi siya makapaniwala na ang kahalili ng Kairos. Ang Panginoon ang hindi kailanman nagmumuni-muni sa kanyang sarili ay kumikilos ng ganito. At napagtanto na may nangyayaring iba. Siguro ito ay dahil sa presyon mula sa itaas. At napansin ni Logan ang isang lalaki sa likuran. Ang lalaking iyon ay ang lolo sa ama ng unang prinsipe, si Duque Juan Douglas, ang lalaking nakatayo bilang matinding kalaban ni Jordan Valtimir. Ang kaisa-isang Sixth Circle Mage sa kaharian. Naisip ni Logan na, maging si Kairos o Bifrost, dalawa sa tatlong pinakamayamang tao sa kaharian ay napapasunod sa huli ng mga plano ng Duque. Ngunit kung ang tatlong pinakamayamang tao ng kaharian, mayroon siyang ipagkakatiwala sa kanila. Sinabi ni Logan sa kanyang tiyuhin na iangat ang kanyang ulo. Sinabi niya kay Varen na walang mahirap sa maliliit na pabor sa pagitan ng magkamag-anak, at tinanong kung sumasang-ayon ito. Lumapit si Logan upang bumulong ng isang bagay sa tainga ni Varen, at nagpasalamat si Varen kay Logan. Ngunit pagkatapos niyang marinig ang gusto ni Logan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Varen sa kawalan ng pag-asa, at naiwan si Logan na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ni Logan kay Varen na kung gagawin niya ang isang bagay na hiniling niya, ang pakikipagpulong sa kamahalan ng unang prinsipe ay hindi magiging mahirap. Nang marinig ito, sinabi ni Varen na naiintindihan niya, tanda na gagawin niya ang anumang gusto ni Logan. Sunod, may kumuha ng kanilang atensyon. Ang lalaking nagsalita ay si Lefman, isang basal ng pamilya Esperanza, na nagpahayag na ang pinakamahalagang seremonya ng party na ito ay magsisimula na. Malugod nilang tatanggapin ang taong magbibigay ng pangalan sa sanggol. Nang babasahin niya na ang pangalan, bumaling si Lefman sa Duque at Duchess upang tiyakin na tama ito. Dahil hindi siya makapaniwala, at tumanggo sila bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Lefman na ang mag-aaral ng Duque, ang batang master na si Logan, ang magbibigay ng pangalan sa sanggol. At habang dumadaan si Logan kay Lefman, tinanong siya ni Lefman kung bakit siya ang magbibigay ng pangalan sa sanggol, na ikinainis ni Logan. Umakyat si Logan sa hagdan kung saan naghihintay si Felix. Kinuha ni Logan ang sanggol sa kanyang mga kamay, at makikita mo kung gaano kaganda ang kanyang maliliit na mata. At iniisip ni Logan na nakatanggap siya ng aura shower mula kay Felix pagkapanganak niya, dahil ang kanyang sigla ay umaapaw. Habang kinukuha ni Logan ang sanggol sa kanyang mga bisig, tila masaya siya. Inaabot pa niya ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Logan. Namula si Logan, iniisip na marami na siyang naisip na pangalan. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang maalala kahit isa. Pagkatapos ay sinabi ni Logan na ang pangalan ng batang ito ay Stella. Ang pangalang ito ay nagdadala ng kahulugan ng bituin sa sinaunang wika. Sa gayon, umaasa si Logan na siya ay magiging isang tanglaw ng liwanag na nagniningning ng maliwanag sa kalangitan sa gabi. Pagkatapos ay hinawakan ni Logan ang sanggol, at tila tuwang-tuwa at nasisiyahan sina Felix at ang Duchess sa pangalang pinili ni Logan. Pagkatapos ay ibinaba ni Felix ang kanyang ulo na may mapagpasalamat at mapagmataas na tingin, at sinabi kay Logan na tatanggapin nila ang pangalang ito para sa kanilang anak na babae. Habang nananatili siya sa hagdan kasama ang Duque at ang Duchess sa harap ng mga mata ng mga inanyayahang manood, iniisip pa rin ni Logan na kakaiba na ang banal na kapangyarihan ay nailihis mula sa kanya.
Gayunpaman, tila masyado siyang masaya upang isipin ang mga kahihinatnan na maaaring idulot nito. Kaya sinabi niyang sigurado siyang hindi ito gaanong mahalaga.